So meron na tayong 4 na nilagay sa ano. Ito pa lang. Ito 3 yan. Pero may 4 ka na nilagay kanina. So 7 na tayo. Dami no. Talaga bang ganyan ang kulay ng hose natin? Hindi po. Yung lumabas po yan dito. Oh, Transparent yan. grabe naman ang dumi oh. Ayan, itim mo. Oh, sige. Oh, sige, start. Dugo yan. Minor lang ha, minor lang. Sige po. Start lang po, start lang. Sige, Glenn, lagay. Sige. Grabe, ang dumi oh. Sige, lagay. Yan. Okay na po, okay na, sayang. Okay na po. Wala na sir. Wala na, sayang. Okay, sara nyo na. Buti nga sir. Busin mo yan. Kulang pa yan. Maglalagay pa tayo. Maraming na ano, dami to. Lapot sir eh. Kuya, mukhang babalik ka dito isang araw, no? Babalik. Oo, yun lang is mo ma'am. Kaya lang wala na rin budget si ma'am. Ay, baka mauntog po kayo, kuya. Wala yan. Kasi nadali ako rin sa may... Ayoko na magbanggit ko anong ano, pero sa Morong eh. Parang sabi ko pa, parang nadali tayo rito. Hindi naman po kasi dati kayo nakapuli synthetic. Ganyan na ho ba tunog ng makina nyo dati? Hindi naman ganyan na ano eh. Pero nung sabi nung ano, ayun ang pagkasabi niya, ano raw, regular, mag-regular ka na lang kasi matanda yung makina mo kasi matanda na. Matanda na ho. Oo, Itong Montero. 20 ano po ba to? Anong model? 2010. 2010. Matanda na daw po yan. Pero hindi pa gamit siya masyado, dito lang sa Antipolo yan. Gamit yan, sir. Pero ang sabi po sa inyo, mag-regular lang na langis. Ayun ang sabi. Bakit daw po? Kasi matanda na nga rin yung makina. So hindi na po kayo naglagay ng polysynthetic. Hindi na. Ngayon lang. Yun ang suggestion ng mekaniko eh. Ngayon nilagyan kayo ng 15W40 na ordinary. Oo. Prime. Ba yun? No prime. Tapos may dinagdag sila. Ano dinagdag nila? Yung pang maganda raw ang ano yun. Paganda ng tunog. Oo. Eh tingnan nyo po tunog ngayon, no? Hindi naman po sa ano, kaya lang, dati kayong nasa kama eh. Pumunta kayo sa pawasan na pag... Kaya nagpunta ako kay Randy. Hindi po ako po, advice ko na lang po. Sanay kasi yung makina nyo sa manipis na langis. 5W30, manipis yun. Ngayon, nilagyan kayo ng 15W40. Hindi pa synthetic, sana man lang synthetic na. Kahit na semi, okay lang eh. Oo, wala, ordinary, 780 nga yung tingin ko, isang galon eh. Di ba, 780, isang galon. Sana nagdelo na lang po kayo. Kasi merong iba talagang mekaniko na ano eh, kumita lang eh. Ngayon, advice po natin, balik kayo dun sa dati yung langis, kung ano man po yun, balik kayo doon. Panghugas nyo na lang po yan. Kaya tama po, panghugas nyo na lang, balik kayo sa dati yung langis. Kasi dati pala kayo nakapuli synthetic eh. Tignan nyo na. Hindi po ito old. Kasi 13 years na. Hindi po ito old. Mas old pa po yung nasa likod nyo na yan oh. Patrol. Saka itong mga to, mas old pa po ito. Ayan. Oh. Bago pa po yung sasakyan nyo, nasa 700 po bilihan ito. 700,000. Oh. Mataas pa ang resale nito. Oh, mataas pa yan. 700 to siguro 600, 700 ganyan. Opo. Tapos automatic pa yan. Tapos mababa milyahe. Ilan po milyahe? 100, Oh, mababa. Para sa 10 years, average lang kayong 10,000 na kilometer sa ano, a year. Average lang yung gamit nyo. Pero tingnan nyo po ito, no?
balik nyo po yung dati yung langis. Ang duda ko dyan, hindi masyado makaakyat, makapal yung nilagay sa inyo. 15W40, sana kung tumahimik, hindi ho tumahimik Ilan na, kunat? Kulang pa, mainit na ba yan? Tumaas na yung temperature doon? Kulang pa. Dagdag pa. Kaya lang sabi ko kay sir, ibalik na lang yung original na langis niya. 15W40 na no hindi ko talaga siya kilala. Pero ordinary, sa Lazada, tinignan ko sa online na 800 pesos isang galon. 4 na litro, de lumalabas 200 lang isang litro. Tapos nilagyan ng additives. Ako, advice ko, at least, lagyan mo ng magandang langis. Kung ano man ang mangyari, maganda yung nilagay mo langis. Di ba, sir? Oo. Kasi yun talaga yung ginagamit ko po, fully synthetic. Oo. Yun yung ginagamit ko talaga 5W30. Wala nung pinuha niya sa kasa, puro synthetic. Saka nga mga kapatid, yung kasi mga bagong langis ngayon, iniksid niya na yung luma So nandun tayo sa low SAPs. Yung low sulfated as, phosphorus, saka sulfur. Nilagay kay sir, hindi low SAPs, talagang mataas to kasi ordinaryo ang mga low SAPs yung mga fully synthetic So hindi totoo pala yung kahit na luma yung makina mo, hindi na pwedeng lagyan ng fully synthetic. Hindi po totoo yun. Ang totoo po, ang langis na maganda ngayon, pwede niyong gamitin sa lumang makina. Pero yung lumang langis, ang hindi mo pwedeng gamitin sa bagong makina. Yun po ang totoo. Kasi nga, dinidevelop nila yan para sa environment din. At para doon sa ating mga makina. Yun po ang katotohanan. Ang lumang langis, hindi pwede sa bagong makina. Kasi masisira ang catalytic converter mo. Masisira EGR mo. Kaya nagdi-develop sila ng mga bagong langis. Pero yung na-develop na yon, safe yon sa mga lumang makina. Safe na safe po yun. Kasi wala silang sisirain doon. Walang catalytic converter yon, walang EGR yon, walang DPF yon. Baka yun ang pinopromote nilang yung langis, kaya yun ang nilagay sa atin. So yun sir, advice ko lang po, pag palitan nyo yan. Kasi hindi tayo mapapalagay dyan. Ang ingay Kung hindi naman maingay yan, wala tayong pag-uusapan. Diba? Maingay. Hindi ko po kayo tinatakot. Para sa isang Montero na ang tinakbo lang ay 100,000 kilometers. Tignan nyo. Diba? Mas tahimik pa itong mga crosswind na ginagawa namin. Mamaya, papaandar namin to. Okay, magpapaandar tayo ng isang crosswind dyan. Pakinggan nyo po makina. Sir. Nakakaya. Hindi, ganyan lang po talaga. Palitan nyo na lang po ng magandang langis kasi hindi tayo kumbinsido doon sa langis na nilagay. Unang-una, hindi kilala. Halimbawa, pinalitan mo na yung langis, tapos ganyan na rin ang tunog. May problema na makina nyo. Kailangan nating mag-check up. Yun ang mangyayari. Umuulan. Hindi mo maginig. Timing. Timing. Nagpalit ng timing belt to Palit ba? Oo. Nag-check up na lang. Ayan namamalya Palyado. Maramdaman nyo naman sa takbo yan Lalo na pagkapake ramdam yan. Medyo nanginginig, di ba? Oo. Palyado. Saan ho yun? Titignan natin yan kasi ang ingay Tapusin mo na yung iba. Tapos na. Check na lang yung yung ATF. Sino ba yung mekaniko ko dito? Si Kunat. Tinatapos niya yung accord Kaya mo, mayroon pang nahuli May pahabol pa. Yung parang ano yan? Sige. Injector. Tawagin mo si Kunat para ma-finalize na yung ATF kung sakto na. Sukatin mo, nasukat na ba ATF?
Yung sukat na ETF. Ngayon, si Kunat, susukatin. Ano? Palyado. Ano? Wala eh, palyado eh. Palyado. O, ingay ng makina. Kung hindi lulusot yung langis na talaga dito. May problema na, kaya din nyo dinala doon sa kanila. Oo, kasi may ano, galing kami yung morong. Ayan o. Maalon na. Iniwanan ko nga po. Kaya nyo dinala doon, may problema na. Kung ako, mas gagandahan ko pa yung langis na ilalagay ko kasi may problema na eh. Oo. Di ba? Hanggat maaari, lagyan ko magandang langis, no? Yung mga advice niya, bawi na lang sa langis. Ay wala, inilagyan pa ng ano. So, hindi namin ngayon malalaman kung ano talaga yung problema niya unless step by step tayo. Tingnan natin mga injectors. Tingnan natin yung timing nila. Kung tama. Kasi nagpalit Oo. na ako ng timing ano eh. Worst case scenario, ano, cylinder head. Maghahasa tayo ng barbula. Pero ayaw namin pumunta doon kasi iba yung tunog ng makina nyo. Saka umaalon, pansinin nyo. Parang hindi siya CRDI. Diba? Parang hindi siya CRDI. Eh wala naman timing chain to, belt to. Ayan mga kapatid, ang talagang ginawa lang namin dito, nagpalit kami ng engine support. Nag-drain and flushing po kami ng ATF. Yung dialysis lang po, hindi namin dinadialysis na gano'n. Iba po yung dialysis, talagang nire-recirculate mo yung fluid, yung maruming fluid eh. Kami hindi, basta kung ano yung marumi, tutulak yun. Magkaalisin namin yung laman ng oil pan, mga 3-4 na litro yun. Pag nalinis na namin, palit ng filter, okay. Lalagyan namin ng laman yon, tapos itutulak naman ng pump yun palabas eh, yung ibang naiwan sa torque converter eh. Mas maganda pala yun. Oo, paglabas nun, okay na, malinis na talaga. Eh wala na may ibang problema to, gusto lang magpalit ng ATF eh, di wag na natin pabigatin yung trabaho, ano? So ganun yung nangyari dito, kaya lang maingay yung makina pag start. Sabi ko, bakit ganun sir, maingay yung makina mo? Eh hindi naman namin talaga, yun na, nag-change oil. Ginamitan ng ganun langis. Ayokong pagdudahan yung langis. Kaya lang kasi, ordinaryong langis lang yun. Eh dati itong... Polysynthetic yan eh. Oo, dating full synthetic. Eh kabitan mo ng 15W40 na ang presyo ay 191 litro. Tapos nilagyan niya ng additives na nabibili. Mas may pa pala yung binilagay niya na... 1,000 yung additives yata, nakita sa resibo. Eh hindi ho advisable yun. Kasi sa polysynthetic, nandun na po lahat yun eh. Di ba? Yung polysynthetic mo, kompleto na yun. May detergent na yun. Oh, ay, ayoko ipakita yan. Ito nilagay sa akin eh. Oy, papakita ba natin? Wag, baka magalit kuya yung ano eh. Pampaganda raw Oo. Wag natin pakita. Baka magalit yung nagbebenta niyan. Tignan mo na kung kompleto na. Ayun, dala pa ni kuya yung yung additives. Hindi niya rin kasalanan kung tutuusin. Wala akong ano eh. Di ba? Ito naman kasi, kaya ka nga nagkukonsulta sa Oo. mekaniko eh. Eh para sa akin kasi, halimbawa, gusto mong gamitin yung additives na yan, magmagandang langis ka. Saka mo gamitin yan, hindi yung ordinaryong langis. Saan pa gawa to? Ayan. Europe? Ayan, hindi ko tuloy maipakita. Hawak kasi ni kuya yung eh. Ayoko ipakita yon at baka magalit yung nagtitinda eh. Diba, wag natin gawin yan. Pero ang advice nga natin kay kuya, palitan mo na lang yung langis para magkaroon ka ng peace of mind. Euro 6 ah. Oh, Euro 6. Peace of mind lang kuya ang kailangan mo dyan. Ngayon, pag hindi nawala yung ingay na to, ayan, pag hindi nawala yung ingay na yan, mag-check na tayo ng injectors. Okay na, okay. Check tayo ng injectors, mag-check tayo ng, kasi ano naman to, automatic valve lifter kasi to eh. Hindi dapat umingay kung tutuusin. Eh siya, ang ingay niya, barbula yung naririnig natin eh. Or kung hindi, fuel knock. Tapos may vibration siya. Nanginginig. So yun yung mga kailangan i-correct dito. Ako ya. Yung protection pa nakalagay rito. Hindi ko ipapakita yan. Basahin mo lang. Okay lang. Ang engine trip meron.
Euro 6 eh. Euro 6 ba? Oo. Mahal pa lang ito. Magkano yan, kuya? May 1,000 yata nakalagay sa Sa resibo. resibo. Baka magka... Eh, di sana nag-fully synthetic ka na lang. Ay, naku. Ay, naku. Kaya nga gusto ko na electric vehicle na lang. Wala nang lagis eh. Kuya, ingay-ingay oh. Ano ba yan? Gusto ko electric vehicle na lang, kuya. Oh, bitawan mo na yan, kuya, na maipakita na kita. Oh, yun, binitawan na. Wala na kasawa ko eh. Oh. Eh, kuya, kung bibili ka ulit na sasakyan, ano ba gusto mong bilhin? Ha? Mag-electric ka na ba? Electric na lang. Electric na lang. Walang sakit sa ulo. Wala pang phase out, no? Oo. Saka kung ma-phase out man yan, 2040, baka wala na tayo. Lalo na yung ganyan, matagal na. Nasasakyan. Oo. Da- da- Nakahawang... Bakit daw hindi advisable? Mainit daw. Oo, dito sa ano natin. Parang hindi ko yata makuha yun ah. Pampaganda na po. Ayan. Hindi daw advisable ang fully synthetic kasi mainit. Hindi sa... Lalo na pag luma na yung makina mo, Oo. eh ano mo na dapat na mag-regular ka na. Kasi, Regular na lang daw. oo, kasi masyado raw manipis ang ano, full synthetic. Ah, masyado raw manipis. Siguro kung truck talaga. Kung mga truck yan, wag kang gagamit ng manipis. Pero meron din tayong fully synthetic na makapal. Ayan, tulad yan, oh, makapal yan. Oh, meron pa nga 10W60. Oh, yung kapal na no, 60 na yun. Yung masyado raw manipis yung sa ano. Hindi kasi yung iniisip niya kasi, yung lumang lumang kaisipin pa kasi yung mga langis ngayon kumakapal yan pag umiinit. Kaya nga 5W30. Pag mainit na yan, yung sa pinakamainit niya nagte-30 na yan, makapal na yun. Nahalo na kasi ang ano yun eh. Oo. Kaya kumaka. Kasi hindi niya alam yung tungkol doon sa multigrade. Ang multigrade, simula ka manipis kasi malamig pa eh. So dapat umakyat ka agad yung langis. Kasi malamig pa yung makina mo. Ngayon pag uminit ngayon ang makina mo, kakapal din siya, magiging 30 na siya. Oh, ang iniisip niya bakit manipis? Kakapal yan pag umiinit. Yun yung multigrade. Yung siguro ang paniniwala niya kasi pag dito sa atin, mainit. Kasi advisable lang yun sa mga malalamig na lugar. Sabi ho niya, Oo, mga malalamig Ah. na lugar. Yung fully synthetic, pulis. Pang malamig na lugar lang daw yun. Ah, nako. Sana. Ay, galing na ho yan mismo sa may-ari ng sasakyan na nilagyan ng ano, ng regular na langis. nandun na eh. Nandun na, naka ano na. Oh, palitan nyo na lang ho yan. Kuya, balikan na lang doon sa dati mong gamit. Kasi umingay eh. Sana kung katulad yung lahat ng ano eh, ng Sir Randy. Eh, ganyan na ho ba tunog ng makina nyo noon? Nung ano, hindi naman ganyan na, ano. Pero Eh, nung ano, kaya ko nga pinag-check, sabi ko nga, parang yan, ganyan, tumunog ng ganyan. Oh. Kaya ako sabi niya, palitan natin lang eh, pag regular ka na lang. O di lalong umingay. O, tignan nyo, hanggang dito, dinig na dinig, oh. Sasakit lang ulo. Baka may problema kayo. Sabi nga ng mechanic yung tumingin dyan. Susunod natin dyan, timing belt. Baka ayusin natin. Sabi niya ganun. Hindi naman, walang kinalaman eh. Kasi sabi niya, nagpalit ka na ba? Oo, kapapalit ko lang nung ano eh. Hmm. Wala mo tayo nagpalit no? Timing belt. Magwa 1 year no?